Sa isang tahimik na lugar kung saan naninirahan ang isang grupong sukdulan ang pananampalataya. Binuksan sa amin ang pintuan para silipin ang kanilang pamumuhay. Ano nga ba ang pundasyon ng kanilang paniniwala? Magandang araw po sa inyong lahat. Sir JR po ng Usap-Usap University, and mga ka-U3, tuloy po kayo kung kayo po ay baguhan. Welcome po sa ating channel. Sa mga hindi po nakakaalam, ang ginagawa po natin dito sa U3, tayo ay nagbibigay ng mga reaction sa mga religious videos, mga preachings, mga sermon. But for this episode, ito po isang special request via Facebook Messenger po natin. May nag-private message po sa atin. At panoorin daw po nga natin itong video ng isang lumang documentary ng eyewitness, at ang title daw po nito is Mga Anak ng Liwanag. Kung maalala niyo po mga ka-U3, meron na rin po tayong nabigyan dati ng reaction, isang documentary patungkol sa pinakalumang sekta ng Kristyanismo sa Pilipinas. Ayan, so ang host po nun, kung di ako nagkakamali, is si Noli De Castro pa po. So sana po mapanood nyo rin po yun. And a little bit similar for this one. Sa akin pong background sa pag-aanalisa, ako po ay dating university debater mula po sa MSU IIT sa loob po ng 3 taon. Ako rin po ay nakapagdebate na sa ABS-CBN News Channel. At ako ay member ng isang international public speaking organization, ang Toastmasters International. So paalala lang po mga ka-U3, malamang po alam niyo naman din po siguro na hindi po ako member nito pong sekta na i-feature nga po natin sa documentary na Mga Anak ng Liwanag. So expect na hindi po ako mag-a-agree at some points, expect na posible pong mag-agree po ako on some points. Bago tayo magpatuloy, gusto ko lang po pasalamatan ang atin pong mga subscribers po ng U3. We have more than 169,000 na po. So kung ikaw ay subscriber po ng U3, isa ka po sa rason kung bakit po nagiging successful po ang atin pong show. So, if everything now is ready, let us watch this video together. Let's go. Sa isang compound sa Indang, Cavite. Sabi kasi nila, meron daw isang religious organization na lahat ng mga miyembro nakatira sa isang buong compound. Tinitignan natin, very typical lang naman tong compound na to. Tahimik, maaliwalas. Maganda, actually, maayos siya. Kanina, meron lang ako nakitang stalk dun sa gate. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin, no? Naalamin natin mamaya. Ginagawa nyo? Ini-decoration ko ito, ang dambana. Dambana ng kasaganahan ang tawag dito. Opo. May nakita po ako dun sa gate na stock nakalagay. Ano po ba ibig sabihin nun? Stock. Opo. Samahan ng tunay na anak ng liwanag at katotohanan. Etong mga compound na to, ang dami-daming mga bahay sa loob. So talagang isang buong community na sila dito. Morning po! Mukhang ito yung pinakasimbahan nila. Kung saan sila nagdarasal, sumasamba. Tingnan natin. Sa murang edad, napansin kong mulat na ang mga kabataang ito sa taimtim na pananalangin. Dito ko nakilala si Ryan, isa sa mga batang miyembro ng grupo. Paano ka na pasama rito sa grupo na to? Actually, Magulang? hindi pa ako ipinapanganak ng magulang ko. Andito na ang mother ko.
Kumbaga, nagkaroon siya ng karamdaman at dito siya nagpagamot. Tapos, alam mo yun, yung calling. So parang ipinanata ka na ng ina mo na maging Opo. bahagi nitong grupo na to. Ang sabi niya nga, hindi kita pinipilit kung ikaw ay makikiisa sa akin, kung ikaw ay makikisama sa aking pinupuntahan. Katsayan, di ba? Opo, katsa. Bakit kayo nakaganyan? Nagkakatsa kami kasi ito yung panahon na sinusuot namin kapag magdadasal kami. Ang pinapakita namin dito is fair kami o yung fairness namin kapag yung nagpe-pray kami kay Lord. Walang mayaman, walang mahirap. Lahat kami pantay-pantay. Okay, before we continue mga ka-youth, very interesting so far. Yan, nakita natin yung layout ng kanilang parang simbahan. Ano po? So, ang meaning daw po ng STALK, S-T-A-L-K, samahan ng tunay na mga anak ng liwanag at katotohanan. Makikita po natin dito po sa layout nga po sa left side, Viva Santo Niño. Hindi na po klaro sa akin itong nasa left side pero may makikita tayo na babae sa gitna and then the triangle here. Very common po yan, no? Especially po kung I think naman po alam niyo naman po yan, no? Kahit nasa dollar po na bill, meron pong tinatawag natin na all-seeing eye. Usually po is merong pyramid and then merong mata. It's either sa loob or sa taas. Ayan. So all-seeing eye po ng tawag po natin dyan. Yung symbolism po na ito po ay usually ginagamit sa mga ritual. Ang para mo naman po sa iba sa mga agimat, sa mga anting-anting. Yun po yung paggamit natin. And yung iba pa niyan, meron pa mga Latin na mga salitaan nasa gilid. So I'm guessing po na ang church po na ito is a bit ritualistic. At nasabit po nga ni Miss Maris Umali na ito nga ay sa Cavite, isang religious organization. At yung mga nakatira no, sa isang lugar lamang, ang tawag po natin yan sa English mga parang ano yan, commune. Hindi po yan rare ha, common po yan ng isang religious organization or sekta ay naninirahan kasama yung mga members nila in a very specific and particular way of life na usually protected from the outside world. So gusto ko pong malaman syempre as mentioned by Maris Umali ano yung foundation of their belief and how different is this from say Roman Catholic mga ka-youth dahil makikita po natin and my guess is this is kumbaga anchored in Christian pa rin po na belief. So tingnan natin how different or how similar they are. Pinayagan kaming makapasok sa loob ng kanilang sanktuaryo, ang lugar kung saan sama-samang Sanktuaryo. nananalangin ang mga itinuturing na mga anak ng liwanag. Kailangan lang naming tanggalin ang aming mga suot sa paa. Kung makikita po ninyo dito sa kanilang sanktuaryo, iba-iba yung mga images na makikita dito sa loob. Merong Maria, may Emmanuel, pero meron ding El Moria, Lanto, pati yung Buddha, Oh, pati yung mga gods and goddesses ng iba't ibang elemento, ito, ng dagat. Tapos ang pinaka-sentro, bukod dun sa mga nakikita natin sa mga simbahan ng mga Christians, mga Catholic, sa pinaka-ibabaw, nandun yung Inang Reynang Mapalad. Inang Reynang Mapalad. Tiningnan ko ng mabuti ang mga imahe. Bilang isang sagrado katoliko, napaisip ako kung sino si Birheng Reynang Mapalad. Nakadagdag pa sa aking pagkalito ang mga larawan ng iba't ibang paniniwala. Ang Inang Birheng Reynang Mapalad, siya ang pinakamataas na espiritu na gumanap noong unang-unang panahon pa. Na hindi lamang ang Panginoong Hesus natin ang kikilalanin sa panahon ngayon dahil siya ay isang ina. Kumbaga, ina ng sanlibutan na hindi pa kilala ng marami sa panahon ngayon. Bakit magkakasama po dito yung iba-ibang mga images? Binibigyan namin sila ng pagkilala. Hindi hadlang ang iba't ibang uri ng relihiyon para magkaisa ang tao sa paniniwala at pananampalataya. Di gaya ng maraming religious organization, ang samahan ng mga tunay na anak ng liwanag at katotohanan ay namumuhay ng sama-sama. Dito, nakatira sila sa iisang komunidad kung saan sila natutulog, kumakain, Nag-aaral? Yung mga bata? at nagsasama-sama sa mga pang-araw-araw na gawain. Lahat kanilang pinaghahatian.
bawat isa may tungkuling ginagampanan. Bakit kailangan magkakasama lagi? Ito ay sakripisyong itinatag ng mahal na ina. Yung collective consciousness kasi ay napakamakapangyarihan yan. Payapa at taimtim ang paligid, pero nabasag ang katahimikan nang biglang Kamutan. taimtim na nagdarasal ang mga anak ng liwanag. Pinanggan ay mapalad at kilawin na sa daigdigan. Pinulukan ng biyaya na kataas-taas ang kapangyarihan. Nang bigla na lang sa kubong ito sa isang sulok ng compound nagmula ang nakababahalang sigaw. Ibuga mo sa manok. Okay, alright. At a particular time na napakapayapa po ng kanilang pagsamba, biglang merong parang spirito siguro na sumanib dito sa babae po na ito. And it's a good way to maybe show yung kapangyarihan ng kanilang grupo na kaya nilang mag-exercise. But before we continue there mga ka-youth, so nakita ko nga, according to their leader, yung kanina po yung parang master po ba yung term ng kanina? Yung babae na leader, na sinabi niya nga na kumbaga parang hindi hadlang sa pagkakaisa ang iba't ibang mga reliyon. So I wonder kung ganun po, ano yung pinaka-main core ng doctrine nila at kung ini-incorporate or nire-respeto ang iba't ibang mga paniniwala din, kasi nakita ko nga kanina meron ngang Buddha, diba? Meron pa nga ako nakita parang God of Water pa nga yun, parang sa Greek na mythology. Of course, si Jesus was there. Pero yun nga po, kung ganun po na inirespeto nila, does it also mean na itong faith from, say, Buddhism, for example, meron din bang essential na doctrine ng Buddhism na ini-incorporate nila sa kanila? And how much is the influence of these other religions? Or, respeto lang talaga pero hindi talaga nanggaling yung kanilang doktrina sa mga simbahan na ito o sa mga other religious leaders na ito. So, sa mga members po ng stock, ayan, sana po ay makapag-comment po kayo, what can you say about that? Ayan, so very interesting po sa akin paano yung ekonomiya din po nila. Kasi kung nakita niyo po kanina, yung sa kanilang signboard po na oras ng gamutan, may nakalagay doon na member or kapatiran at pasyente. So, I am guessing siguro nag-a-accept sila ng donation or payments po kapag nagpagamot po siguro sa kanila. That is my guess. And that includes mga sakit plus exorcism na din po siguro. Layasan mo na kasi lupang yan, ha? Magata. Ate Rose. Sige. Nabanda mo yun, ate. Huwag mo yung palukod sa katawan mo, ha? Sige. Bagamat bilang nakababahala, para sa mga manggagamot ng samahan, normal na raw ang ganitong mga eksena. Kung minsan, hindi lang daw isa o dalawang kaluluwa ang sumusukob sa katawan ng tao. Sinong mali? Ay, tignan mo? Sa pagkakataong ito, 5 kaluluwa raw ang sumusukob kay Rose. Tulungan mo kami! Sige, pagkakataon mo to. Ano sabi mo na? Sige, Nino, sino pahirapan? Ilang kayong pinahirapan? Ilang kayong pinahirapan? Ilang kayong nakalibing doon? Ilang
Benta! Anong gusto mo? Kulang pa yung panalangin. Kung anong alam nyo, gawin nyo! Matulungan nyo kami! Bilisan mo para masabi mo lahat. Pagkatapos lang, ilang minuto lang. Paalisin ka rin namin. Di ka ba naawa kay Ate Rose? Sarado na yan. Ate Rose. Ito na yan? Ate Rose. Sakit na ulo ko. Nang makita kong tila nagbalik na ang malay ni Rose, tinanong ko agad kung anong naramdaman niya. Kaya lang, bigla lang naman yung ganito po. Tapos parang buong hanggang dito na mamanhid. Wala na siyang alam na kasi lokob na lokob. Basta ngayon, masakit lang ang ulo ko. Matagal at mahirap raw ang magpaalis ng sumusukob na kaluluwa. Una, kailangan ng taimtim na panalangin mula sa pasyente at manggagamot. Makamtan din ang kaharian mo, to pa rin ang nais mo rin sa lupa kasama ng sa langit. Sinusundan ito ng pagdadampi ng manok sa dibdib. Ginamitan namin siya ng manok kasi malakas talaga yung sapi niya. Ang sumasanib sa kanya ay kaluluwa. Ginagamit namin sa panggagamot ay yung manok para dun isalin yung karamdaman ng tao. Para hindi naman kami, bilang manggagamot, hindi kami ang talaban ng sapi niya, hindi kami ang balikan. Tapos ay ilalabas ang mainit na mantika na siyang ipinapahid sa katawan ng pasyente. Mainit na mantika. Kung di uubra, nilalapatan pa nila ng dinasalang papel na may mantika ang pasyente. Takot daw kasi ang mga kaluluwa sa papel na ito. At para tuluyang mapalaya sa mga sumasanib na kaluluwa, isasaboy ang tubig para selyuhan ang katawang lupa ni Rose. Selyuhan. Okay, before we continue, so member din po siguro nila kasi sa nasabi no, Ate Rose yung kanina, no, yung pagtawag nila sa babae, lagi din daw po accordingly ay may mga sinasapian, it's common daw po sa kanila, commonplace. So I wonder, what if yung selyo na ginagamit nila na papel, dahil natatakot naman din po pala yung espiritu doon, no, yung mga sumasanib po, paano po kaya kung selyuhan na po nila lahat ng members nila para hindi na po magkaroon ng pagsasanib po na katulad po nung nangyari? Kasi syempre napapagod yung member, as Ate Rose is saying here, napapagod daw po siya, para din hindi, kumbaga, ma-disrupt yung kanilang pananalangin, di dapat selyohan na po siguro lahat, ano? Kasi yung ibig sabihin po siguro, at hindi na mapapasok yan kasi naselyohan na nga po. Pero I'm very curious about this. This is quite similar, of course, to some sects po na alam natin, ng mga grupo din po, ano? As sometimes we may see sa mga programa, no, sa ngayon, sa social media na. And I'm guessing na ilang dekada na po itong kanila pong practice dito sa grupo na ito. Although, what is fascinating for me, kung napansin nyo rin po, medyo mahaba yung buhok ng mga babae at ang kanilang punong manggagamot ay babae at ang leader din po nila ay babae, and yung tinatawag nila na inang reynang mapalad is obviously babae rin. Parang siguro matriarchy, no, yung kanilang sistema po ng pamumuhay rito sa kanilang commune. Gusto kong malaman ano ang role ng mga lalaki sa grupo na ito. Pero historically speaking din po kasi yung mga babaylan po talaga is mga babae, and this is pre-Hispanic na era po natin, bago po dumating yung mga Espanyol, bago po dumating yung Katolisismo sa bansa. Saka magpapagpag ng walis tingting para umalis ang mga Walis kaluluwa tingting. sa paligid. Isang paraan ka ng pagpapaskas sa kanila. Dinami-dami na pinuntahan kong manggagamot. Parang dito lang magaan ang aking kalooban. Tsaka dito lang ako talagang parang naramdaman kong okay yung katawan. Pero ako kasi talagang naniniwala ako sa spiritual. Pero kung hindi, matagal na akong patay. Minsan na raw siyang nagpatingin sa doktor.
Ngunit siya rin ang tumangging magpagamot dahil sa kawalan ng tiwala sa mga ito. At maging ang mga gamot na inireseta sa kanya, hindi rin niya ininom. Nge. Pagkatapos ng gamutan, sumama ako sa pagtitipon ng mga manggagamot sa isang kubo. Dito ko nakilala si Nanay Thelma, ang kanilang pinuno at siyang nilulukuban umano ng banal na espiritu ng Birheng Reynang Mapalad. Pero sino ba talaga ang Birheng Reynang Mapalad? Ngayon pupunta na po tayo dun sa bulwagan kung saan nila isinasagawa yung prayers nila para masaksihan natin kung ano ba yung mga panalangin na isinasagawa nila. Ito ang sisibing gabay sa daan ng kalwalhatian, na ikatlong araw na buhay na magmuli. Umakyat sa langit, naruplok sa kanan ng Diyos ang mga pangyayari sa lahat. Ang dinarasal nila, yung tres-treseng panalangin. Kanina, nung pinakikinggan ko, halos wala namang pinagkaiba yung kanilang credo dun sa Apostles' Creed ng mga Katoliko. Sa pangalan ng Diyos Ama, Ina, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. So, Katoliko kayo? Oo, talaga. Tapos, paano nagsimula po yung calling na yan? Naririnig ko ang boses niya, sinasabi niya sa akin. Maski nung mahulog ako sa saulog noon, akala ko patay na ako. Tumilapon ako eh. Boses po ninyo. Na ama, kilala ko siya. Paano niyo po siya nakilala? Nagpakilala sa akin. Tinatawagan na pala ako, ikaw si Thelma. Sasabihin mo sa kanila kung ano ang nararapat para maligtas sila ngayon dito sa mundo. Nang marinig ko ang mga sinabi ni Nanay Thelma, Paano siya nagpakilala sa mas lalo akong nahiwagaan sa kaniyang katauhan. Taong 1981 raw nang mamulat si Nanay Thelma sa kaniyang mahalaga at natatanging misyon sa mundo. Namatay na ako noon. Second, yung nadisgrasya ako, nag-aaral ako sa Philippine Normal College. Pagkatapos, nahulog nga ako sa saulog. Napatilapon ako. Akala ko patay na ako. Nahulog sa bus. Pagkatapos, itong kaliwang baa ko, na-sprain talaga. Pero ang tawag ko sa nanay inanalagin sa klo, tulungan po ninyo ako. Nung makita gas-gas lang pala itong binti ko ganito. Simula noon, may lalong tumindi ang aking mga panalangin. Sa loob ng mga bakod ng compound, namumuhay ng tahimik ang mga anak ng liwanag, malayo sa kamunduhang alalahanin. Pero minsan may mga problemang nakakapasok pa rin. Mismong si Nanay Thelma na ang umaming hindi sila ligtas sa mga pambabatikos. Tapos na yung panloloko eh. Tapos na yung pangungwarta. Na kung tutuusin nga dito sa atin, pag sinasabi nilang iaalay, ano na naman ang husga sa amin, nangungwarta lang yan sila. Pero ang dami-daming gumaling na dito sa pag-aalay ng kanilang katawang lupa. Meron po bang kapalit yun? Donation lang. Kung magkano ang gusto mong ibigay, halimbawa isa laang, magaan lang naman ang kanyang karamdaman, iaalay siya, nahingita kami ng 1,500, 3,000. Kung isang pamilya na ang talagang kagaya yung kanina nakita ninyo. Magkano po yung gano'n? 10,000 yun. Kung ayaw nila, okay lang sa amin. Sila ang may karamdaman, sila ang humihingi ng tulong. Kung ayaw nilang tulungan ang kanilang mga sarili, wala kami magagawa, hindi namin sila mapuwersa. Okay, before we continue, ang concern ko po, no, liban pa po dito lang sa grupo po ng stock. Siyempre po, alam po natin yan na may mga iba pong mga grupo na ang isa po sa, I don't want to say the word panghata, pero isang pang-engganyo sa congregation, isang kanilang mga healing na mga ministry or healing na mga crusade. Gusto ko pong malaman, sa mga ganito po, ano yung success rate yan? Na-mention ko na rin po yan sa iba po nating mga video reaction. Kasi po, kung titingnan natin, let's say, 10 na pumunta sa kanila, say in one day, ilan po sa kanila
kanila ang talagang totally na napagaling na pagkatapos na pumunta nga at magbayad no ng kaukulang donasyon dito po sa mga anak ng liwanag sa kanila po mga manggagamot. And of course, it has to be recorded very well. So para po sa akin, ganun po tayo mag-measure ng effectivity ng isang particular na pinaniniwala ang gamot. Kasi kung hindi sila nagtitake ng gamot, so that would mean mga ka-U3, they just rely on rituals, mga prayers, ganyan po, siguro devotion, and then with the hope na syempre po ay mapapagaling po sila sa kanilang mga karamdaman. The next thing here is ano yung kanilang magiging kumbaga responsibility sa mga pinagamot nila? Meron bang follow-up? Meron bang refund kapag hindi nagamot? Kasi mga ka-U3, I think it will not be fair kapag ang sasabihin lang po is ang will ng Diyos ang masusunod. Pag hindi ka gagaling, kahit na anong prayers namin, dahil siguro sa kasalanan mo o kulang pa yung pananampalataya mo o baka kulang pa yung donasyon mo, so paano po marireconcile yung mga ganun po mga ka-U3? Dahil aminin po natin sa mga doktor po pag mayroon pong tinatawag na malpractice, so ibig sabihin mali yung kanilang operasyon, mali ang sistema ng kanilang pagpapagaling sa isang particular na pasyente, ay meron po silang responsibility po sa ating batas na kinakailangan nilang pagbayaran kapag hindi nila nagawa ng tama ang kanilang trabaho. Ano po kung hindi sila nagbayad, gagaling ba sila? Good question. Tanong mo yan, ha? Hindi ako sigurado. Panalangin ang itinuturong sandata ni Nanay Thelma para maisalba ang mundo sa kasamaan at ganap na kapahamakan. Maya-maya pa, nagtaka ako kung bakit kinailangan bumalik sa loob ng kubo ng mga matataas ang katungkulan sa samahan. Sa aking kapangyarihan, ako ang nagpadala dito sa kanila. Uulitin ko upang kayo, samahan ng mga tunay na anak ng liwanag at katotohanan, ang maghasik sa kanila. Isa pala ito sa pinakaabangang sandali ng mga miyembro, yung pagkakataong nilulukuban umano siya ng banal na espiritu. Ngunit ako'y patuloy niyong nilalapastangan. Patuloy niyo akong iniiwan sa isang sulok kung saan ninyo gusto akong iwan. Ang lolo ninyo ang ama ko. Yung sumasa akin, ama niya. Si Mahachauhan. Sorry po pero kasi di ba sa Catholic hindi naman po siya nai-introduce Oo, hindi na. sa atin. Pero Ang kilala lang natin, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Ang pinaka-dinadasalan ninyo, ang amang kaama-amahan, inang kaina-inahan. si Mahachauhan. Mahachauhan. Pero hindi yan ang tunay niyang pangalan. Nung ginamit lang niya ang katawan lupa ni Mahachauhan. Hindi ba nakakalito yun? Hindi, Maris, hindi nakakalito. Huwag mong kukunin ang prinsipyo ng isa na kontra sa dibdib mo. Mahachauhan. Kahit kausap ko na mismo si Nanay Thelma, tila mahirap pa rin maintindihan ang paniniwalang ipinapahiwatig niya sa akin. Bakit po may tungkod kayo? Sa lolo ito, sa amang kaama-amahan. Kay LM. Sino po si LM? Bakit po mahirap maintindihan si Nanay Thelma? Kasi ang presensya ng espiritu ay kapag siya ang kausap mo, hindi mo na makikita agad, lalo na't kung baguhan ka. Yung kausap ko, hindi lang si Nanay Thelma. Hindi lang siya halfway. Alam mo yun, yung may pagkakataon na siya, may pagkakataon na nandoon yung presensya ng banal na espiritu. Mga kalihim Diyos yan na isinisiwalat na ngayon. Habang inililibot ako ni Nanay Thelma sa kanilang tahanan, may pambihirang bagay na naman siya ipinakita sa akin. Ang tinatawag nilang hiyas na di pangkaraniwan ang pinagmumulan. Ito, suot ko, lumabas yan dito sa puso ko. Ito pong yellow. Ito, lumabas din po sa katawan niya. Sa paa, meron sa ulo, meron sa kamay. Yung singsing niya, dito naman lumabas. Ayan, may butas pa, oh. Ginanon lang. Pinakuha sa Hindi masakit? Hindi, walang kasi
Masakit-sakit. Pag natiningnan mo sa kamay niya, kala mo pawis lang. Pero pag kinuha na niya, doon tumitigas. Tapos binibigay doon sa taong gusto niyang bigyan. Ano yung sabihin po nun? Ba't may lumalabas sa inyong mga hiyas? Bigay nga niya. Yun ang isang kapangyarihan. Yun ang himala na hindi ko maintindihan. Siya si nanay Pag sino ang gusto niyang pagbigyan, nagbibigay. Anong nagagawa po nung hiyas na yan? Protection. Mahirap mang paniwalaan ang mga ipinapakita sa akin ni Nanay Thelma, kumbinsido siya at maging ang kanyang nasasakupan sa paniniwalang ito. Matibay ang pananampalataya ng mga anak ng liwanag. Kabilang si Ryan sa mga kabataang aktibo sa prayer service ng samahan nung linggong yon. Kapag linggo po, dito po kami sa may meron po kaming service. Sagrado raw at talagang pinaghahandaan nila ang araw ng linggo dahil ito ang inilaan para manilbihan sila sa Diyos at sa Birheng Reynang Mapalad. May sayawan, kantahan, at nakaaliw na pag-aalay sa Sunday service nila. Bukod sa nagbibigay saya sa bawat isa, ito rin daw ang nagpapatibay sa kanilang samahan bilang isang organisasyon. Pero si Ryan, sinabihan kaming may lakad pa siya pagkatapos ng service. Hindi pa rin talaga naalis sa akin yung Di ko inaasahang sa isang tradisyonal na katolikong simbahan pala ang kanyang tuloy. Hindi ka ba nahihirapan na i-reconcile yung ginagawa mo, yung pananampalataya nyo doon Hindi sa po. stock, tapos ngayon dito sa Catholic Church? Hindi po kasi nagkakaiba dahil kinikilala din po namin ng mga santo at santa na kinikilala po sa Catholic. Kumbaga yung nasabi ko po sa inyo kanina nga na mas pinagtitibay lang po ng samahan namin ng stock yung aming paniniwala sa Panginoon. Make us worthy to share the life with Mary, the Virgin Mother of God, with the apostles and with all the saints who have done your will. Kahit raw kasi nakapagsilbi na siya sa Diyos sa ibang pamamaraan bilang anak ng liwanag, hindi pa rin naman niya kinakaligtaan ang kanyang obligasyon bilang isang Katoliko sa araw na iyon. Sa maikling panahon ng pananatili ko sa piling ng mga anak ng liwanag, nakita ko ang isang pagsasanib ng iba't ibang paniniwala. Mula sa ritual na tila nakaugat pa sa mga sinaunang babaylan, hanggang sa paniniwala sa pagsukob ng espiritu sa katawan. Sa loob ng kapatiran, maaari raw itong pagsamahin sa iisang bubong. Lahat yan ay nilikha ng Diyos. Lahat wini-welcome namin. Ibang pamamaraan lang namin, pero hindi maaaring isangganin nyo at hindi ninyo irerespeto ang ibang relihiyon. Yun ang turo sa amin. Sa huli, marahil ang mahalaga ay ang patuloy na pagtatanong, ang pagiging mapanuri at ang masusing pagpili. Magandang gabi po. Ako si Mariz Umali at ito ang Eyewitness. Okay mga ka-youth, so dyan po tayo nagtatapos. Ayan, medyo maiksi po yung video natin dahil ito po ay from a documentary ng Eyewitness nga po. And alam niyo po yan na yung mga features po dyan, if I'm not mistaken, less than 1 hour. So, yun, stock. Very interesting. It's very new for me mga ka-youth, pero ito nga po ay isang grupo sa Cavite. I wonder kung gaano po karami ang kanilang members din po. So, kasi alam niyo po yan, kapag nagkaroon ng isang, kumbaga, exclusive na neighborhood, lalaki ng lalaki. Depende
depending on, of course, how many children they would have. Paano kaya nila sinusustain liban pa po sa pagpapagamot? So I'm guessing probably in a form of business in one way or another, or maybe ang paghihingi siguro ng tithes. So sa mga members po ng stock, ayan, please comment below what can you say about this video episode. At may konting mga katanungan lang po ako, no, so far. Dahil po nire-respeto yung ibang reliyon, like yung si Ryanel nga po, no, isa sa mga feature po sa documentary, yung teenager, I suppose, na pagkatapos nga po niya ng pagpunta sa stock, ay pupunta pa siya ng Catholic Church. Paano po kaya yun? Like, ano ang ratio ng time mo na ibibigay para sa simbahan, para din sa stock? Kasi ang sabi naman po nung kanilang leader na si Telma is nire-respeto doon nila, no? According do sa gabay ng may kapal or sa instruction ng may kapal. For example, if I am a Roman Catholic, for example, tapos 75% and then 25% lang yung bibigay ko na oras at effort sa stock, pwede po bang ganun? How about sa tithes? Kapag nakapagbigay po ako ng ika po sa, say, sa isang born-again church, okay na ba na hindi na ako magbigay dahil nakapagbigay na ako sa una kong reliyon? And also, meron pa tayong nakita doon kanina, yung Sinada, merong si Yuan Yim, no? So, may mga nasa picture po kanina hindi ko po kilala, and sana po ay ma-comment niyo po sa baba kung sino-sino po yun sila. Although, si Mahachohan po, hindi po ako sigurado, ano, pero parang leader din po yata ito, kung di ako nagkakamali. A long time ago, I know it's related with like, and dahil si Mahachohan ay lalaki, at yun nga po ang kanilang pinapakinggan ng kanilang leader, o yung revelation ay si Mahachohan ang magawa sa kanilang leader, I wonder, bakit babae yung kanilang naging leader and hindi lalaki, kung ang kanilang mga founding naman ng mga fathers o ang deity nila ay lalaki, no? And as also mentioned by Maris, no, na parang reflective siya ng mga babaylan. This is fairly new, hindi po ito luma. Ito pong kanilang sekta dahil itong kanila pong leader na si Telma ay noong 1980s ng kanilang pag-start ng kanilang grupo. So anyway, mga ka-youth, what can you say about this episode? Ayan, ano pa po kaya yung mga grupo, ng mga sekta? Ito commune talaga, ano, nakatira sila sa isang compound sa Cavite. Baka may mga alam pa po kayo ng mga grupo. And please comment below, or you can send a link ng mga videos na alam nyo ay mga documentary patungkol po sa mga grupo na ito. At alam nyo naman po yan dito po sa U3 ang ginagawa po natin, no? Mga religious discussions, mga preaching, mga documentaries po katulad dito, and pinapanood po natin at binibigyan po natin ng reaction. If you don't like this video, you can also watch this video over here or yung playlist po na nandito. At kapag ikaw ay baguhan, para ma-update ka sa mga bagong mga videos, you can also subscribe here, mga ka-U3. And I'll see you guys next time. Peace! Bye-bye!